Narito ang pinakauling balita mula sa Malacanang. Nasa gitna ngayon ng kontrobersiya ang administrasyon ni Pangulong Marcos matapos i-anunsyo ang planong pagkakaladkad ng ilang mga general mula sa kanilang mga posisyon. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa taong bayan na karamihan ay nagpakita ng suporta para sa mga nasabing general. Ayon sa mga ulat, layunin ng Malacanang na palitan ang ilang mga general upang masiguro ng mas epektibong pamamalakad sa ilang ahensya ng gobyerno. Gayunpaman, maraming mga Pilipino ang nagpakita ng kanilang suporta sa mga general sa pamamagitan ng mga demonstrasyon at online campaigns. Ayon sa kanila, ang mga general ay nagsilbi ng tapat at mahusay sa kanilang mga tungkulin, kaya't nararapat lamang na sila ay manatili pa sa kanilang mga pwesto. Patuloy na nagmamatsyag ang taong bayan sa magiging sunod na hakbang ng administrasyon hinggil sa isyung ito. Samantala, nananatiling buo ang suporta ng marami sa ating mga kababayan para sa mga general na kanilang pinaniniwalaang nagsilbi ng tapat sa bayan. Magbabalik kami para sa mga susunod na updates. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hello mga palangga! So, happy Huwebes Santo. Okay? Ngayon ay nagbabalik tayo dahil may mga nakalap tayong mga balita na kailangan ninyong malaman. Pero bago ang lahat, gusto muna nating batiin ang ating former President, Rodrigo Roa Duterte. Happy birthday po, Mr. President. Thank you so much sa lahat ng mga sakripisyo na ginawa niyo sa ating bayan. At napag-alaman ko din, even though wala ka na sa pwesto, natapos na ang iyong panunungkulan, pero hindi ka tumitigil sa iyong effort para hindi magkaroon ng gyera sa Pilipinas. Kung pwede nga lang, ay kwento siguro ni Pangulong Duterte ang lahat ng sakripisyo niya para hindi po kayo salang sa kaguluhang ito, ay grabe, talagang matutuwa din kayo or ma-admire kayo sa ating Pangulo. But you know that already. Hindi detalye ng bonggang-bongga. Ganun pa man, happy birthday, Mr. President. Hi, Miss Parvina. How are you? Try to be cool today, pero matindi po ang ating pag-uusapan. So, anong title natin? Di Satanas naganda na sa pangontra sa pulburon. Video. Okay. So, nakarating sa ating tanggapan, sa ating bulwagan, na instead na magkaroon ng peace diplomasya sa China, okay, ayusin itong gusot na pinoprovoke ng Pilipinas ng hinayupak na kuting na gustong makipag-bang sa China, ay abala po sila sa paghanda. Actually, nakahanda na raw yung kanilang, ang presidential communications ay nakahanda na ang kanilang fake news para, mga kababayan, para pasinungalingan yung mga not only videos, mga ebidensya kung saan na si Marcos Jr. ay sangkot sa pulburon o ng pulburonic, and also lahat ng mga makakapagpabagsak sa kanila. Okay? Ako, I'm very positive. Ngayon, sa araw ng Semana Santa, naniniwala tayo na ang pinakamakapangyarihan ay ang Diyos lamang. Naniniwala kayo, kahit ano man ang relihiyon ninyo, na kahit anong sa lahat ng bagay na ginagawa natin ay ginagabayan tayo ng Panginoon. And I believe in this fight, we will win dahil tayo ay gagabayan. Sabi nga minsan, kailangan paranas sa'yo yung ganitong nakakarimarim, but at the end of the day, ay makakamtan din natin ang silver lining, alright? O ang hustisya. So, gusto ko lang i-inform sa inyo na itong palbangag ninyong presidente
at si Satanas ay inuutusan, well, dahil naman nila utusan niya, ay pinaghahandaan na po nila kung paano nila i-counter etong pulboronic evidence na paparating. Okay? So, bakit nila ginagawa to? Bakit nila pinaghahandaan? So, ang gagawin nila, magkaming mismo dito sa loob, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, presidential communications to sabi ko sa inyo, may puting ahas, na gumagawa na sila ng what? Black ops, kasabwat ng mainstream media na the moment na lumabas ang mga susunod na kabanata, ang mga susunod na ebidensya, meron na silang pang-counter dyan. Sabi ko nga, at the end of the day, it's the people who will decide kung saan sila tutungong landas. Sa pulboronic o sa bangag. Alright? Sa pagiging pulboronic at bangag, iisa lang yon mga kababayan. Gusto niyo na bang ilabas yung first part? Tignan natin kung bukas or pagkabuhay. Sige, I will ask my informant kung ilalabas ba natin bukas, Biyernes Santo o pagkabuhay. Mamili kayo kung gusto niyo bukas o pagkabuhay yung first part. Okay? Alright, sige, magmili kayo dyan. Tignan natin ang ilabas na raw. O, sige, tignan natin. But ganun pa man, mga kababayan, etong nangyayari sa atin sa Pilipinas ay seryoso na po. Okay? Dahil naparating din sa atin ng mga kaibigan nating, well, this is coming from abroad, not ASEAN countries ito, mga palangga, na naaalarma na, okay, kailangan nyong malaman, na naaalarma na ang ating mga neighboring countries, ang ASEAN, kung saan ang itong nagbabadya na parating na kaguluhan sa atin sa Pilipinas. Tingnan natin. Imagine ninyo, mga kababayan, kanina pinag-usapan natin yung tungkol sa gentleman's agreement na ginawa ni Pangulong Duterte. Napag-alaman natin na itong mga teka, tingnan ko na sa message niya. Okay. Itong okay. Yeah. Ang mga foreign ministers ng ASEAN countries, okay, ay nagtatawagan na hindi dahil suportahan nila yung bang kaguluhan, kundi nag-aalala sila sa ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. na nagtapang-tapangan para po makipagbangbangan. Okay? Doon sa nagsasabi, tika lang, ano masabi nyo? You know what? Alam nyo, sa totoo lang, hindi lang ito ko sa pulburon. Hindi lang pulburon video ang pwedeng maipashowing o maipakita sa inyo. Doon po sa nangungulit sa akin na ilabas ko na. Okay? Kung ako ang tatanungin ninyo, mga kababayan, okay, bago ako pumunta sa conflict, kung ako ang tatanungin ninyo, matagal ko nang nilabas. 'Di ba? Paulit-ulit kong sinabi, bakit pa ako mag-aantay ng June? Kung ako yung masusunod. But you have to respect the people or person na may hawak nito. Okay? Pero nakita ko na, sinabi ko sa inyo, 'di ba? Na may hawak nito kasi mga palangga, malalaman kasi nila kung sino, kung saan ang galing itong video na ito. Sino ang kumuha. They will know. So dun sa mga nangungulit sa akin, mga palangga, kung ako ang kumuha ng video na yun at kung ako talaga ang nagmamay-ari, 2022 pa lang nilabas ko na. Okay? I said this in 2022. The pulboronic. So sana naiintindihan ninyo kasi hindi ko pwedeng nagagalit ako ngayon, nagigigil ako. Kasi gusto ko na siyang ilabas. Okay? But you have to respect to the owner of the video. This is not my video. Okay? This is not my evidence.
bago ako nagsasalita sa inyo dito ng mga impormasyon, okay, mga palangga, make sure na hindi mapapahamak yung mga taong involved doon o yung nasa loob o nasa, you know what I mean? Na siguradong hindi sila magugurgur ni Lisa Tanas. That's the purpose of it. Kaya nga kinukulit ko na ilabas na ng bonggang-bongga. Believe me, kung sa akin lang, 2022 pa lang, tapos na sana ang boxing. Kaso it's not my decision. Alright? Kasi pag inunahan ko, you know what I mean? Ibig sabihin, hindi na tayo pagkakatiwalaan ng ating source. Pero mas matindi ang ating problema ngayon sa Pilipinas dahil, mga kababayan, gusto kong ipaunawa sa inyo na ang nangyayaring pagtapang-tapangan ni Marcos Jr., gusto ko namnamin ninyo. Namnamin ninyo in advance yung idudulot ng bang-bang-bang o kaguluhan sa Pilipinas. Gusto ko maintindihan ng lahat ng nakikinig sa akin kung paano ba natin dapat solusyonan itong kaguluhan na idinudulot ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ng may vested interest na mga politiko na ayaw nilang awatin itong putang inang bangag na Marcos Jr. para magkaroon ng diplomatic talks sa China. Nandyan na ang mga kanyo, nandyan na ang pangjomba, lahat nandyan na. Yan ang aking inaalala. Okay? Ang inaalala ko na kayo dyan sa Pilipinas, mga kaibigan ko, mga palangga ko, lahat ng Pilipino ay magdudurusa dito sa gagawin na pakikipagdigma ni Kuting Jr. You know what? Kung laliman ninyo ang inyong pangunawa at i-advance ninyo ang inyong pag-iisip na hindi po nagtatapos sa bang, 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 natumba na siya, tapos na. Diba? Isipin ninyo ang epekto nito. Hindi lang sa mga kasundaluhan. Damay po dito ang mga lahat kayo. Okay? Lahat ng Pilipino. Bakit? Hindi ito away lang ng suntukan, tapos na. Mass distraction po ang mangyayari sa Pilipinas. Kaya kailangan para maampat ito, hindi tayo provoking, hindi tayo siga-sigaan na tayo ay makikipagbanggaan. Dapat ngayon pa lang ay sulbin na ito ninyo. Ipinapasa ko sa inyo ang bola, ang desisyon. Kasi ayaw na nga makinig ng Marcos Kuting Jr., ni Lisa Tanas, kasi ito ay vested interest. Ayaw makinig ng National Security Council kasi lahat yan utos ni Lisa Tanas, utos ni Kuting dahil sa pansarili nilang interest. Dapat patuloy ang negosasyon. I believe sinabi ni Kuting yan eh. Hindi tayo titigil sa negotiation and diplomacy. Dapat kailangan nating pag-usapan itong conflict na ito kasi, mga kababayan, sa lahat ng bang-bang-bang, hindi naman tayo forever na magbabang-bang-bang. Like World War II, umabot ng 4 years. Diba? Ano nangyari? Diba nagkasundo din ang mga bansa? Nagkapatawaran din. Tumigil din. Hindi naman forever. Diba? Kung forever giyara tayo, ubus na tayong lahat. Diba? At the end of the day, itong kaguluhan na gustong mangyari ni Marcos Jr., pagdating ng panahon, let's say for example, katulad yan sa Ukraine and Russia, di ba? Ang daming nananawagan ng ceasefire. It's the same thing na mangyayari sa atin sa Pilipinas na pag napagod na ang mga sundalo, ang nakikipagdigma, magkakaroon ng ceasefire, magkakaroon ng peace agreement. Di ba? Bakit pa natin sisimulan? Bakit natin sisimulan ang kaguluhan kung at the end of the day, after a month, 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, isang taon na pakikipagdigma, pag nalagas na ang both parties, naglagasan na, magkakaroon ngayon ng peace talk, bakit kailangan pa magbuwis ng buhay? Bakit hindi solbin ang punot dulo ng usapin na ito
At pag, sabi nga doon sa gentleman's agreement ni Pangulong Duterte na ginawa, ay sinikap niya na hindi magdanak ng bang-bang-bang. Kasi kapag nagbang-bang-bang at displaced na ang mga taong bayan, mga palangga, ngayon, kukuha tayo ng international attention at talagang magagalit ang buong mundo kay Kuting. Magagalit talaga kasi isinalang nila kayo sa kaguluhan. So ngayon, I hope itong mga ASEAN countries will mediate. Diba? Kasi maapektuhan din naman ang kanilang mga ekonomiya. Since nagtatawagan na sila na base sa nakarating sa atin mga palangga, not from the Philippines, but are putting ahas from other, actually this is from the government also, natin puting ahas. Alright? Na naaalarma na rin ang ating neighboring countries. 'Di ba? Kapag nagkaroon ng kaguluhan, ang dulo nito, ng laban na ito, kapag may mga nakahandusay na, peace talk pa rin. Mag-uusap at mag-uusap pa rin ang bawat bansa, ang mga involved na itigil na itong kaguluhan. O dapat magdialogo or magkaroon ng reconciliation. Diba? So, bakit pa natin sisimulan ang laban, mga kababayan, kung doon din naman pala tayo pupunta? Gusto ko namnamin ninyo, mga kababayan, na hindi lang po ito isang, bang, 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 dead ka na. Okay. Tapos, do you think ang ating buhay dyan sa battlefield na yan, yung mga tao dyan, do you think magkakaroon kayo ng normal na pamumuhay? Hindi. Ilagay nyo sa isipan ninyo, lahat kayo nakikinig ngayon, sabi ko nga kahit ano man ang religious affiliation nyo, ang inyong political affiliation, may mababawian ng buhay. May masusugatan. May machuchugi. Ngayon, mga palangga, sino-sino yung machuchugi? Both parties, military, number one, siyempre yung sumasabog sa gera, yung mga katabi, mga bata, yung nasa area. Ngayon, i-picture ninyo yung mangyayari. Okay? Putang ina, yung mga nagpo-promote ng kaguluhan dyan, na sinasabi nyo, tumayo tayo, maging matapang tayo, ipagtanggol natin ang ating bayan. Tama lang na tumayo tayo sa sarili nating paa. Matapang pala tayo, may nabasa akong comment kanina, matapang pala tayo, bakit kayo humingi dito sa amin ng help sa Amerika? Matapang ka pala, Marcos Jr. Matapang ka, harapin mo yung China, huwag ka humingi ng tulong. Kasi bidabidahan ka, di ba? Kasi ang mga palangga kong mga Amerikano na nandiyan siyaan, I'm also concerned sa buhay nila. Hindi man sila superhero, hindi man sila Iron Man na hindi sila tatamaan ng baril, ng bala. May mga pamilya yan, mga yan. Okay? Magkakaroon ng casualties. Pero yung mga yan, mga palangga ko from here, babalik yan dito kasi dito sila nakatira. Paano kayo? Okay? Kahit ano pa ang pwesto mo sa government, paano kayo dyan? Dyan ikaw pa ng head ng bang-bang-bang na yan. Anong maidudulot nito? Gurguran ito, mga palangga. Gurguran, then sino ang magsiligtas dito sa gurguran na to? Diyan ngayon papasok ang mga medical personalities. Sino ang mga medical personalities? Nurses, doctors, lahat ng medical. So magkakaroon ngayon ng what, mga kababayan? Kaguluhan, displacement. Not only nitong mga lumalaban, kundi lahat tayo. Kasi mga kapalangga, yung mga pangbato dyan sa bang-bang-bang, lilipad na lang yan eh. Diba? Yung mga hindi na natsugi, pag natapos ng kaguluhan, hindi naman sila dyan nakatira. Pupunta sila dito and they have better life here na ma-enjoy nila. Pero kayo mga sundalo na isasalang dyan, pag nautod ang inyong mga tiil, nabulag kayo, natamaan kayo ng tingga o kung ano pa man, suportado ba kayo ng gobyerno? Ay putang ina, yung benepisyo nyo nga ayaw ibigay ni Kuting ng maayos eh. Yung dinobling sweldo ni Duterte. Kinakat pa. Diba? Hindi kayo mabigyan ng sarili ninyong, ng magandang pamumuhay bilang isang sundalo.
Dito sa Amerika, ang mga sundalo ay alagang-alaga sila. Kahit pa sila ay maputulan, kung ano-ano pa man, sa healthcare, hindi sila magmamakaawa dyan. Katulad sa Pilipinas na, although pag sundalo ka, bulok kasi yung sistema sa atin eh. Nautdan ka na ng tiil, para bang kailan mo pa magmakaawa para gamutin ka ng maayos. So yan ang isipin ninyo. Etong kaguluhan na gusto ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na mangyari, hindi lang po ito away ng suntukan na bagsak yung isa, tapos na. Ang long-term effect ang titignan ninyo. Maraming madidisplace, matotrauma. Kaya, di ba nakikita ninyo, maraming mga traumatic experience. Yung pagputok pa lang ng mga bang-bang-bang. Ang sakit na sa tenga nun eh. Anong epekto nun sa mga anak ninyo? Open your mind. I'm telling you. Yung mga hinayupak kayong mga media kayo, lahat kayo, hindi nyo ito nakikita eh. Nakakala ninyo suntukan lang, tapos pag bumagsak, tapos na. Maapektuhan ang environment. Paano maapektuhan? Siyempre, yung mga chemical, yung mga acid o kung ano man, di ba, na lumalabas dyan sa mga, yung nuclear weapon. O kung yun ang gagamitin. Hindi naman pwede yan. Ay, ito lang ang masinghot dapat. Sikuting lang ang makasinghot nitong ano na to. Itong pagpapagurgur na to. No. Pag yan, ginanon, pag pinasabog ng bonggang-bongga yan, mga kababayan, wala nang pipiliin yan. Wala nang sisito. Gaganon. Nanonood naman kayo ng pelikula, di ba? Na mga gera-gera sa pelikula, gumaganon-ganon. So, anong effect nito? Distraction. Maliban pa na i-distract ang buhay, matatanggal ng buhay, yung ating mga buildings, kung meron man mga historical buildings na tatamaan. Gusto ko namnamin nyo to. Na huwag kayong magtapang-tapangan, tangin na ninyo sa Kongreso na sinasabi ninyo, mga hinayupak kayo na kailangan tumayo ng Pilipinas, lumaban kayo. Hindi ito suntukan lang. You have to check to see the long-term effect, the magiging severe na effect nito. Mapupuno ang mga ospital. Mawawasak ang inyong mga bahay. Hayob-hayob na nga ang bahay ninyo. Bahay kubo na nga lang. Maapektuhan ang pag-aaral ng inyong mga anak. Sisirain ang mga pinondohan. Pinondohan ng gobyerno na mga substandard na mga tulay. Imagine niyo, pinondohan na nga ng putragis na mga kongresista yung substandard na tulay, when I say, di ba, substandard, ninakaw nila yung pera, then, magkakaroon pa ng distraction because of this bang-bang-bang na gusto ni Kuting. Mawawala ng bahay, kayo. Mabubuang kayo. Bakit? Di ba nakakabuang? Kapag nakarinig ka ng bang-bang-bang everyday? O ikaw tatamaan sa ulo? O, magkakaroon ng kagutuman. How? Magkakasakit. Bakit? Maapektuhan ng water supply. Electricity, lahat yon. Baka mamaya bilang umapoy na ng bonggang-bongga, jornog na kayong lahat. Maapektuhan po ang lahat, overall social, physical. Paano kayo inom ng tubig kung nalaso na may chemical na nakahalo? Sige nga. Yan ang sinasabi natin na hindi kayo nag-iisip. Ikaw po tangay nakabangag kang Kuting, hindi ka nag-iisip na sinasabi mo sa taong bayan na kailangan tumindig tayo sa mga kalaban, ay ikaw ang tunay na kalaban, ikaw ang tunay na magbibenta sa mga Pilipino. Kayo ang titigi sa Pilipino dahil ang gerang ito na susuungin ninyo, ulit-ulitin ko, hindi po ito suntukan lang. O boxing lang na after nyong magsuntukan, ay hindi magkakaroon ng chemical reaction. When I say chemical reaction, yung mga bibitawang mga, you know that, di ba? Alam nyo yun. Yung mga ginagamit nila sa pang-bang-bang. So, maapektuhan ang inyong kabuhayan. Kung kayo ay nagtitinda lang dyan sa palengke, paano ka pa magtinda? 1,000 na nga lang ang kinikita mo, 500 isang araw. Paano ka pa mabubuhay? Dahil yung iyong kabuhayan ay naapektuhan na, yung livelihood. Maliban pa dyan, pag binalas-malas ka, tinamaan ka ng bala. Wala nang trabaho sa Pilipinas, ang dami nang unemployment. Sino mag-hire sa'yo? Kung tuloy-tuloy ang bangbangan. So ngayon, tataas na ang bilang ng kahirapan at
baka maubusan pa tayo ng pagkain. Saan ka kukuha? Kung lahat, let's say for example, nagkaroon ng mass destruction. Yun nga, sinabi ko kanina, yung tubig, yung pagkain natin, yung supply ay na what do you call it? Na contaminate na. I think that's not the word, yeah? Nahaluan na ng mga chemical o nahaluan na ng bala o ng sharpness o kung ano pa man. 'Di ba? So ngayon, eto yung magiging effect. Huwag kayong magtapang-tapangan. Hindi masama. I mean, napakaganda kung matapang ka. Pero kung matapang kayo, ang hamon ko sa inyo, mga men and women in uniform, dahil kayo ay may kapangyarihan, ang kalaban ay nasa Malacanang. Sige nga, isipin ninyo. Bago kayo mga kapulisan, mga kasundalan, kakausapin ko sa'yo, bago kayo pumunta dyan pa nga lang yung laban sa mga makakaliwang grupo, ang dami na nagbuwis ng buhay. Eto, mas pa. Buong China. Maapektuhan hindi lang ang North, buong bansa. Magkakaroon ng what, mga kababayan? Ang lahat ng komunidad, mga kabataan, pananim, yun na nga, ospital, buildings, lahat ito ay maaapektuhan. Baka hindi na kayo maka-enjoy ng Facebook at mga TikTok. Baka hindi na kayo makakapag-reel kasi no more connection. You know what I mean? O, di ba? Mabubuhay ba kayo ng walang wifi? Sa panahon ngayon, I'm asking you. Mabubuhay ba kayo ng walang wifi? Lalo yung mga nag-reel, nagkikembot-kembot na ganyan. Do you think ganun lang ang gera, mga palanggana? Okay, makipagbuno tayo, sabi ni Marcos Jr., kailangan matapang tayo. Based on the survey, 70% ng adult ay handang ipaglaban ng Pilipinas. Julul. But you guys, hindi niyo pumapasok sa isip ninyo, isasaksak sa mga utak ninyo, kung ano ang epekto na idudulot nito, anong tensyon, alam niyo siguro, baka nakalimutan niyo lang. This not, hindi lang political ang magiging impact nito. Kasi during that time, mga palangga,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!